Happy birthday, babe! Imbis na matuwa, tinignan ko lang siya. Uy, happy birthday sabi ko. Salamat. Ba't nakasimangot ka pa rin? Kakainis ka. Kala mo madadaan mo ako sa ganyan mo? Di mo alam nakaraan pa ako naghihinala sa'yo. Ha? Naghihinala? Nakita ko sa phone mo na may gabi-gabi kang tinatawagan. Kaya pala overtime. Kasi pinaglalaanan mo ng oras yung babae mo. Babae? Wala akong babae. Tsaka yung sinasabi mong tinatawagan ko gabi-gabi, yun yung may-ari ng shop kung saan ako bumili nitong necklace. Pinakita niya sa akin yung laman ng paper bag. Di ako bata para gawin mong tanga, Liam. Nakita ko sa phone mo na gabi-gabi may kakol ka. Iniiwas mo pa nga sa akin yung phone mo eh. Kala mo hindi ko mahahalata? Si Mang Lando yun. Siya yung gumawa nitong necklace. Gabi-gabi ako dumadaan dun para ako na mismo kumuha ng mga materyales at hatid sa kanya. Para lang mapabilis yung paggagawa niya at umabot sa birthday mo. Totoo na iniiwasan ko may mabasa ka sa phone ko kasi baka makita mo yung pinag-uusapan namin ni Mang Lando. Sorry kung naging suspicious ako nitong nakaraan. Ayoko lang kasi na mahalata mo na may surprise ako sa'yo. Sorry. Hindi ko alam. Sorry kung nagalit ako. Kala ko kasi hindi mo na naalala yung birthday ko. Makakalimutan ko ba na birthday mo? Bakit ka nga pala bumaba? Sino pinuntahan mo? Kinuha ko lang tong cake. Ngayon lang kasi dineliver. Di ko naman talaga nakalimutan ang birthday mo. Kala ko kasi mauunang dumating tong cake. Surprise sana kita pag uwi mo. Sorry. Kala ko kasi may iba ka na. Kala ko yung overtime mo, dun mo na inuubos yung oras mo sa ibang babae. Tingin mo ba magagawa kong lokohin ka? Swerte na nga ako sa'yo eh. Bukod na sa maganda, maalaga pa. Nambola pa talaga. Hindi ako nambobola, babe. Seryoso ako. Kung alam mo lang kung paano kita ipagmalaki sa mga katrabaho ko. Kilalang kilala ka na nila. Pati yung mga ayaw at gusto mo. Pati nga paborito mong ulam, alam na nila eh. Sinabi mo talaga sa kanila yon? Siyempre naman. Sorry kung pinaghinalaan kita. Ayos lang. Naintindihan ko naman. Kasalanan ko rin naman eh. Happy birthday ulit, babe. Mag-wish ka na. Matutunaw na yung kandila oh. Pumikit ako at nag-wish. Pagtapos, sinipan ko na yung kandila. Sinuot sa akin ni Liam ang necklace at hinalikan niya ako sa noo. Pati na tayo ah. Pati na. Ilang buwan nang nakalipas mula nung nag-birthday si Arya. Sa trabaho, medyo naging maluwag ng schedule ko kaya napapadalas na yung pagbanding namin ni Arya. At si Eliza, wala na akong balita sa kanya. Hindi na siya masyado nagpaparamdam simula nung singilin ko siya. Sinadya ko yun kasi alam kong titigilan niya ako pag siningil ko siya. Kilala ko yung taong yun. May issue din yun noon sa mga kaibigan niya tungkol sa utang. Minsan ako din sumasalo nun. Buti na lang nagising ako. Babe, may good news ako at bad news. Bad news? Ano yun? Napromote ako bilang regional representative. Talaga? Congrats! At yung bad news is, kailangan kong magstay sa Singapore ng 2 taon para doon mag-report at mag-handle ng mga clients. Oh, paano naging bad news yun, babe? Naisip ko lang na hindi na lang ako tutuloy. Ha? Bakit naman? Ayaw kong iwan ka dito. Huwag mo kalalanin, babe. Sayang naman yung pagod mo bilang OM kung hindi mo naman tatanggapin pagiging regional representative mo. Malaking opportunity to, babe. Pero, paano ka? Hindi naman na ako bata. Kaya ko na sarili ko. Tsaka, ang tagal mo nag-effort para sa promotion na yan. Ngayong nandyan na, huwag mo nang pakawalan. Ayoko maging dahilan kung bakit hindi mo maabot mga pangarap mo dahil sa akin. Mas magiging proud ako kung tatanggapin mo yan.
Sigurado ka na ayos lang sa'yo? Hindi ka ba magtatampo maghanap ng iba pag wala ako? Hindi no? Tsaka 24/7 na update kita. Kahit sa pagtae ko pa. Uy, baka may viewers tayo na kumakain. Gustos to. Ay, sorry. Pero yun nga, kapag nasa Singapore ka na, wala naman magbabago. Paramdam mo, nandun lang ako sa tabi mo. Kasi araw-araw kita may message. Araw-araw din kitang lalambingin kahit sa video call pa yan. Sige kapag talaga may palya ka kahit isang araw magtatampo ako. Baka ikaw, baka pag nakarating ka na sa ibang bansa, di mo na ako update niyan. Sus, bawat minuto update kita. Every break time ko ikaw agad tatawagan ko. Promise? Promise. Bago ang flight ko, sinulit namin yung bawat oras na magkasama pa kami. Pumunta kami kung saan kami madalas tumambay. Kumain kami sa paborito naming karinderya. Nag-arcade kami na parang mga bata. Nag-unahan sa karera at syempre, di mawawala yung asaran. Hindi namin hinayaang maging madrama yung gabi. Imbis na umiyak, mas pinili na lang namin sulitin yung bawat yakap at bawat kulitan. Yung mga banat niyang walang kakwenta-kwenta pero napapangiti ako. Yun yung mamimiss ko pag umalis ako. Dumating na yung araw ng flight ko. Habang nasa kotse kami papuntang airport, tahimik lang kami. Hawak lang niya yung kamay ko ng sobrang higpit. Medyo mabigat sa dibdib ko, pero si Liam, pilit niyang pinapagaan yung loob ko. Nang pagbaba namin, dun ko na naramdaman yung lungkot. Oh, huwag kang iiyak ha. Tiyo, baka ikaw. Ako? Iiyak? Di no? 2 years lang naman eh. Di ka naman mawawala sa akin ng habang buhay. Babalik ka naman, di ba? Babalik ako syempre. Makakapagantay ka ba? Para sa'yo, oo. Dahan-dahan kong kinuha yung maleta ko. Tumingin ako kay Liam. Pilit pa din siyang umingiti kahit alam ko namang malungkot siya. Kailangan ko nang umalis. Bago ako umalis, niyakap ko siya. Mamimiss kita. Yan ka na naman. Ba mamaya, di na kita bitawan dyan. Sige ka. Tinignan ko siya sa mga mata. At bago pa ulit siya makapagsalita, hinalikan ko na agad ang labi niya.